Ito yung araw na akala ko normal lang. Namasyal kami at naglakad-lakad sa park. As usual, nagdala ako ng camera para makapag-picture at video for memories. Kaya naisipan ko mag-maternity video shoot na din kami dito, since we are expecting to have our baby girl Bella soon. But then this happened. Teka, Dad. Stop. Stop. Bakit? Rico. Supposedly, in 2 weeks pa ang due date ni baby. Pero bigla na lang sumakit at nakaramdam ng contractions. Bakit si wifey? Para mga anak na ako. Kaya nagmadali na kami pumunta sa hospital. Tara na. Please. Warning, red light camera, limit 50. Halos hindi na makalakad si wifey papasok sa hospital dahil sa sakit. Kaya dumiretso na kami sa emergency room at inasikaso naman agad siya ng mga doktor. Sa mga sandaling iyon ay nakaramdam na din ako ng kaba at pag-aalala. Hindi ako mapakali at pinagpapawisan kahit nanlalamig ang mga kamay. Lalo na nung pumasok na kami sa delivery room. Kita ko sa mga mata ng asawa ko ang sakit ng bawat contractions. Kaya ginawa ko ang lahat para suportahan siya sa bawat sandali ng kanyang paghihirap sa panganak. Lumipas ang oras ng napakabilis at hindi namin namalayan na inabot na pala ng 7 hours simula nung sumugod kami sa ospital. Ilang sandali pa ang lumipas at matinding sakit. Unti-unting napuno ng ingay ang silid at narinig ko sa unang pagkakataon ang pag-iyak ng aming munting anghel. Walang paglagyan ang sayang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Kahit walang tulog at pahinga, ay wala akong mas pipiliin kung hindi ang bantayan, pagmasdan ang munting anghel na pinagkaloob sa amin. Hindi na rin makapaghintay si Kuya Marcus na makita ang kanyang baby sister, kaya nagmandali na silang pumunta sa ospital para dumalaw. Napuno ng saya at nag-uumapaw ng pagmamahal ang aming mga puso dahil sa unang pagkakataon ay nagkasama-sama kaming apat sa iisang silid. Ito na siguro ang isa sa mga pinaka-espesyal na sandali ng aming buhay. At kahit ano pa mang yaman ang meron sa mundo, ay hindi ko ito ay pagpapalit.
kami ni Bella. Yung kanyang lips.